Ngayon, ang i-check naman natin na unit, yung mga full metal naman. So, katulad ni T9, ni C2A, ni K35DA, tsaka ni K117D. So, ito yung K35DA Plus ko rito, mga bossing ko. Nabili ko to 4 years ago, no, kung makapansin nyo, yan. Bak na yung mga pintura niya, mga boss. Pero, still working yan. Ayan, lakas ng K35 tayo. Tumatagos siya sa karton. Yan, bakbak na yung pintura niya. So, bala ko, i-restore ko siya kahit di ako sanay mag-restore. So, una, gusto ko tanggalin kasi yung pintura. Ito, nakita ko to sa Shopee. Yan, ito nakita ko to sa Shopee, mga bossing. Pantanggal ng pintura. Ang hindi ko lang alam kung okay ba to. At kung talagang natatanggal na ito yung pintura, mga bossing ko. Efficient paint remover. Nakalagay efficient. Siguro sana matanggal natin yung pintura. Yan, tingin ko okay nga, no? Kaso medyo mahapde, tumatalsik sa kamay ko. Pero yan, kung mapapansin nyo, ayan siya. So kailangan talaga protection sa mata kasi medyo mahapdi siya, mga boss. Parang may pagka-asido siya, mga bossing. Pero ayan, oh, aray. Ayan, oh. Nakakulubot agad yung mga pintura, mga bossing. Continuation, mga bossing. Ayan nangyari. No, nagtry akong magtanggal ng pintura. No? So ako, bira ako ng bira. Ayan. Nasayang yung trigger natin, yung hammer. So akala ko kasi first time kong gumamit niyan, yung pangalis ng pintura na yan. So akin talaga, mali ko, bira ako ng bira. So charge to experience lang. So hindi ko naman na-try na ganito na magkamali, hindi ko malalaman na hindi pwedeng gawin yun, nakasama yung mga plastic. So hindi kasi ako nanood ng tutorial, binira ko na agad. So eto, tanggalin ko muna yung mga excess sa pintura para mapaganda natin, restorein natin tong K35DA Plus ko rito, mga bossing. Kuha na lang ako ng ibang parts sa kailangan ko dito sa mga baril natin. So iisipan ko kung anong kulay yung lalagay natin dito, pero sa ngayon tanggalin ko muna yung ibang pintura pa na nandyan. Okay, sige, dito natin testingin yung mga full metal natin. Meron tayong 5 full metal dito, mga boss. Unang batch to, tapos yung pangalawang batch, sa susunod na video naman natin itetest. Ang gagamitin ulit natin na bala, yung 0.12 ha. Pero papakita ko pa rin sa inyo yung 0.20 kung ano nga ba magiging FPS kapag yung 0.20 yung ginamit natin. Ang unahin natin si C2A. Si C2A is full metal to, mga bossing ko, magmula dito sa slide, body, and then dito sa kanyang magazine. Ang hindi lang metal sa kanya, mga bossing ko, is yung trigger, and then yung internal niya, mga boss, katulad ng loading nozzle. Ayan, yun yung plastic sa kanya. Pero si C2A, pwede nyo tong i-upgrade, mga boss. Kung gusto nyo ng loading nozzle na metal din, pwede nyo palitan to. Lagyan natin ng 4 na bala. So dun talaga yung target shooting ko talaga ngayon. Inayos ko pa yan talaga para lumuwag. Dati kasi sobrang dami ng gamit yan. So ito, unang putok. Ayan siya, 269 FPS. Malakas talaga tong si C2A, mga bossing ko eh. Pangalawang putok. Ayan siya, 261. Pangatlong putok. Ayan siya, 263. Hindi nagbabago yung FPS niya, no? Magbago man, konting-konti lang. Subukan naman natin yung 0.20 grams. So kuha lang tayo ng bala dito. Ito, 0.20 grams. Lagyan natin siya ng tatlong 0.20. Unang putok ni C2A. So ayan, gamit natin 0.20. Nakita nyo naman, halos nasa 70 FPS yung nakaltas eh, 191. Tapos kanina, 260, diba? So ayan, halos 70 FPS yung nabawas sa kanya kapag gamit natin yung 0.20 grams. So eto kasing mga gantong klase ng BBs, katulad nito 0.20, ginagamit na to pang airsoft doon sa mga gas type natin talaga. Next naman natin ngayon, si K117D. Si K117D, mga boss, ayan, bereta siya, mga bossing. Sa mga full metal na spring type, mga boss, K117D lang yung masasabi kong kuwang-kuwa talaga yung ganda ng bereta, mga boss. Kumbaga, kung gusto nyo ng realistic na low budget na hindi nyo kayang mag-gas type sa ngayon, pwede kayong mag-spring type din talaga na full metal. Full metal slide, metal body, and then metal yung magazine. Ang hindi lang metal ulit sa kanya, katulad ni C2A, yung hammer niya, movable yung hammer nito, mga boss ha. Yung lock na to, display lang, hindi na gagalaw yan, hindi nalalak yan. And then yung trigger niya, yan yung plastic. So eto na, unang putok. Tutok natin doon. Unang putok. Ayan siya, 229. Pangalawang putok.
Ayan siya, 229 ulit, di nagbago. Pangatlong putok. Ayan siya, 229 ulit, hindi nagbago. Talagang consistent sa 229 to. And then ayan, 231. Ngayon pa lang siya nag-iinit. Habang tumatagal, kasa ka ng kasa, mas umiinit yung unit. Mas lumalakas yung FPS niya. Pero tingin ko, pinakasagad niya na din talaga tong 230. Okay, mabilis lang, no? Ito naman, dito naman tayo kay K35DA. So, si K35DA, kaya nagustuhan ko to kasi may kasama na siyang suppressor, mga boss. Ang suppressor ni K35DA, metal din. Full metal din to. Same lang din sa iba. Ang hindi lang metal sa kanya, yung trigger and then yung hammer. And then yung loading nozzle sa loob. Ayan, yung loading nozzle, nakikita naman nyo. So, okay. Ayan siya, 221 FPS. Pangalawang putok. Ayan siya, 220 FPS. Pangatlong putok. Ayan siya, 222. And then, pang-apat na putok. Ayan siya, 224. Subukan din ba natin sa 0.20? Sige, subukan natin sa 0.20. Lagay tayo ng dalawa na 0.20. Ayan. Okay. Kasa natin. Tutok natin doon. Unang putok, 0.20 grams. Ayan siya, 162. So, recap tayo. Pinakamalakas, si C2A, nasa 260. Sumunod dyan, si K1170 na 230. And then, ito naman si K35DA Plus na nasa, ano nga ba yung kanina? 222. Yan, 222 FPS. Ngayon, dito naman tayo sa T-Series. Ito sabihan ko na kayo si T-Series kasi yung FPS niya, hindi ganung alakas, hindi katulad ng unang tatlo na sinubukan natin. Yung T-Series natin, medyo mas mababa yung FPS nito, pero maganda yung specs nito mga boss. Dahil yung mga T9, T7, tsaka T10 natin mga bossing, meron siyang takedown na action, no? Kapag sinabi natin takedown na action, madaling makalas, yung slide niya magbula dito sa pinaka-body. Yan, 0.12 tayo dito. Si T9, Beretta din to mga boss. May auto-lock siya kapag wala na siyang bala. May side lock, pwede nating ibaba yan, ibalik sa dati, and then fire. Kapag last one na lang yung bala niya, nag-auto-lock din talaga siya. So, eto na, unang putok. Yan, 0.12 gamit natin. So, ayan, 160. Pangalawang putok. Ayan siya, 158. Pangatlong putok. Ayan siya. 264. 164 pala. So mas mababa din talaga yung FPS sa mga T-Series natin. Pero yung mga T-Series kasi, mas maganda yung feature niya kaysa dun sa iba. So, dun na lang sila magkakatalo talaga. Subukan naman natin yung 0.20 grams. Tignan natin kung gaano pa yung FPS niya, kung gaano yung ibababa. So from 160, ayan, unang putok. Ayan siya, 104. So, malaki yung binawas ng FPS niya talaga. Sobrang laki. Kapag nagpapalit tayo ng grams from 0.12 to 0.20, so ang nababawas sa FPS niya is nasa 60 FPS din. Yan, dito na tayo sa T7. Nag-lock 17 naman to mga boss. Pakita ko sa inyo kung paano to binabaklas ha. So, tanggalin lang natin to. Kaya ito yung sinasabi na takedown action mga boss. So, balik natin. So, may kinakalabit dito, baba lang natin yan, and then, baba din natin to, yan, sabay. So, ganyan siya mga bossing ko, madaling kalasin. Yung K117D, C2A, tsaka yung K35, kailangan pa nating i-screw yan para maalis natin. So, etong mga gantong unit na T-Series, yun yung kinagandaan sa kanila. So, konting kalabit lang, masisilip nyo na agad yung loob. 0.12, 0.12. Okay, sige, unang putok, ayan siya. So, 201, okay. Etong T7, mas malakas siya kaysa sa T9. Pangalawang putok, 198. And then, pangatlong putok, ito naman, ayan siya, 197. So, mas malakas pala si T7 sa T9. Akala ko, same lang sila ng FPS. Gusto ko yung putok na ito, mga boss. Para siyang may silencer, kahit wala naman. Ayan o, smooth lang yung spring niya. Kapag nag-fire tayo, halos walang tunog. So ayan mga boss, so ang pinakamalakas si C2A, sumunod si K117D, sumunod si K35DA Plus, and then si T7, and then ang panglima natin, itong T9. So malalakas din naman sila actually talaga, kahit itong T9 natin na pinakamababa yung FPS, kapag tinamaan ka nun at nakatama ka nun, talagang makatirin mga boss. Abangan nyo yung part 2 mga boss. Lalabas naman natin yung part 2 nito, yung another 5 natin na full metal. Check natin yung FPS nila.
Sa ngayon mga boss, nasa orange up na yan. Andito yung link sa baba. And then don't forget to like this video mga bossing ko ha. Maraming salamat sa patuloy na walang sawang pagsuporta. Sa susunod, pwede na kayong tumambay dito. Pwede kayong mag-rent ng gas type. Pwede kayong mag-rent ng spring type. And then yung mga gel blaster natin, pwede lalagay natin dyan. Then nandyan yung target range natin. So maraming salamat mga bossing. Let's go!